Sari-saring hakbang na ang gagawin ng pamunuan ng New Bilibid Prison matapos masabat ang mga kontrabando sa loob ng kulungan. Hinala nila, mas marami pang kontrabando na hindi nabibisto sa loob. May live report si Ivan Mayrina. Ivan? Lala, naniniwala nga ang pamunuan ng New Bilibid Prison na kahit napakarami na ng nakuhang kontrabando, maaaring mas marami pa ang natatago sa ibang mga kwadrant. Isang kwadrant pa lamang kasi ito at baluarte ng isang gang pa lang. Ang 6,000 bala na kabuang bilang ng mga nakuha kanina, tila mas marami pang araw sa bala ng mga gwardya ng Bilibid. Kabilang dito mahigit 459 na bala ng 12-gauge shotgun na nakumpiska. Paliwanag ng NBP, 6 ang posibleng paraan kung paano nakakapasok ang mga kontrabando. Sa pamagitan ng mga construction ay sinasagawa sa loob. Dito posibleng na ipapasok ang mga kontrabando kasabay ng pagpasok ng mga materyales. Over the backod o di kaya mababa daw kasi ang mga pader sa paligid ng Bilibid at maraming informal settlers sa paligid. Public road din daw ang Bilibid Complex, kaya posibleng may naipupuslit. Pwede rin naipuslit ito sa mga sasakyan na labas-pasok tulad ng mga truck ng basura, delivery van at ambulansya. Pwede rin sa mga bisita na nakakapagpuslit ng mga kontrabando. At posible rin ipinupuslit sa mga pagpasok ng mga supply at commodities tulad ng pagkain at iba pa. At syempre Lala, nariyan din ang posibleng sabwatan sa mismong personnel ng NBP. Sa ngayon ay sinimulan ng ipatupad ang ilang mga hakbang pero marami iba pang nakaplano para masolusyonan ang problema ng pagpasok ng mga kontrabando. Nariyan ang paglalagay ng X-ray machines, pagpapataas sa mga bakod at paglilimit sa paglabas-masok ng mga sasakyan at maraming iba pa. Ang mga nahulihan naman lang ng kontrabando ay sasailalim sa pagsusuri ng Board of Discipline at kapag napatunayan maaaring mapatawan ng deduction ng good conduct time allowance ang nagkasalang inmate. Hihingi ang NBP ng karagdagang budget para sa dagdag na tauhan. Sa ngayon kasi Lala, meron lamang daw silang 1,800 na personnel na nagbabantay sa mahigit 43,000 na inmates. Yan din daw ang bilang nila noong 1989 kung kailan 10,000 pa lang ang inmates sa mga panahon na yon. Ang mga baril ay nasa custody na ng NBP at iniimbestigahan pa ang nakitang posibleng PNP-issued firearm. Ay ibang kontrabando tulad ng appliances at personal na gamit, isasauli sa pamilya ng inmate. Patuloy naman ang gagawing inspeksyon at raid ng NBP sa iba pang mga kubol. Lala. Ivan, naipaliwanag ba paano ginagawa nilang pag-check dyan? Kasi para maipuslit mo yung ganyang karami na mga kontrabando, yung iba dyan, di ba parang sinilid pa, itinago sa ilalim ng sahig, hindi nag-iingay yun. Paano nila mapapaliwanag yun? Ibig sabihin ba hindi nila chinecheck ng mabuti yung maximum security compound? Yan Lala ay subject din sa investigation. Ano? Tulad nga ng nabanggit ng pamunuan ng NBP, yung 6 possibilities na yon, it can be one or a combination of those possibilities kung paano na ipapasok yung mga yan. Kasi tulad nga ng nasabi din nila, kulang na kulang daw sila sa tauhan at posibleng may kuntsabahan pa. Kaya hindi malayong maipapasok yung mga ganyan. Kung sa ordinary tao nga naman, parang paano ang logic nun? Paano maipapaliwanag? Ganong kalaki, hindi makikita na naipapasok. Pero naipapasok Lala. So obviously may elemento ng pakikipagsabuatan sa mismo mga gwardya ng NBP. Di ba nasa teritoryo ng Komando Gang? Meron ba silang nabanggit na sikat o personalidad na kabilang dito sa grupo na ito na nahulihan? Lala, katunayan maging yung mga inmate na may mga magagandang kubol, hindi nila pinangalanan muna dahil baka raw sama o makabawas pa sa magiging credibility ng kanilang isasagawang investigasyon at baka maalarma yung iba pang mga high-profile na inmates naman sa ibang mga kubol. Kaya sa ngayon daw ay hindi muna nila papangalanan ng mga ito, Lala. Oo, baka na-miss ko lang, Ivan, saan ngayon dinala o nilagay itong mga inmates na ito na nahulihan ng mga kontrabando? Sa ngayon, Lala, wala pang impormasyon kung saan sila ililipat pero definitely magkakaroon daw ng mga sanctions sa mga ito tulad nga ng pagbabawas sa kanilang good conduct time at posibleng pagsasampa ng criminal charges laban sa kanila dahil nga tulad ng pagkakaroon ng mga high caliber na firearms, yun ay labag talaga sa batas. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.